Mga buhing santos, welcome sa atong tulumanon na CFD Dasdas. Na doon na kita yung mga pangutana, unsa ba kining CFD Dasdas? Kini, unsa may kahulugan ni ini? CFD Dasdas. Ang kahulugan ni ini, Catholic Faith Defenders, defend against Satanism, do all sanctifications. Niyang epekto niya na mao santos, 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 mga buhing santos. Nang karon, kining pagka-Catholic Faith Defender, mandated ba kini sa simbahan nga matag usa ka nato mahimong Catholic Faith Defender? Yes. Niya kini gimantala sa paragraph 222 sa Conciliar Document sa Second Plenary Council of the Philippines, 1991. Diin ang mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas uban sa mga missionaries, religious orders, ubang kadagkuan sa simbahan, naghugpong niadtong January 20 ngadto na sa February 17, 1991. Diin ilahang padayag nga moabot gayon ang fullness of God's kingdom on earth. Moabot gayon ang kahimpitan sa paghari sa Dios nining kalibutan. Mao kini ang tema. O sa unsang paagi nga mahimpit ang paghari sa Dios nining kalibutan, gidayag diri sa paragraph 222. Dinhi gidayag, Paris Press must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. So, gitawagan ang tanan nga mga kura paroko sa tanan nga mga parokya sa tibuok Pilipinas nga inyong suportahan ang trainings, dunay pahigayon nga training sa matang parokya sa Catholic faith defenders. Ug busa, ang 90 ka mga kaobispuhan with 2 cardinals sa tibuok Pilipinas naghugpong diri sa Bohol, June 30 to July 7. Nining puntuha karon, we hope and pray with this synodal na pamaagi. We hope and pray na mamobilize na ang tanang mga kaparokyahan para dunay ipahigayon nga mga trainings matang parokya nga matang usa ka nato mahimong CFD, Catholic Faith Defender. Naunsa ba di ay ang misyon sa Catholic Faith Defenders? Nasayod ba kita? Nga ang sa 8.1 billion people worldwide, 2.2 billion ni ini mga Islam o gitawag mga Muslims. 2.2 billion. Pero pilara ang mga Catholics sa tibuok kalibutan, ubos niya ng gingharian, niya ng simbahan na gitukod mismo sa itong Ginoo. It's only 1.4 billion. The Muslim or Islam religion, 2.2 billion. Versus sa Catholics nga maoy gitukod sa Dios nga simbahan, gingharian niya 1.4 billion, almost one half. Unya, gawas pa ini ang mga protestante nga mao gyud ni dasdas batok niining gingharian nga gitukod sa Dios. Mao gyud mi sangka, mao gyud mi bugno para malintubaw kining simbahan nga gitukod sa Dios. Miabot na sila og 1 billion mga sakop. O kining 1 billion nga mga Protestants, nabahin sila sa 49,000 kadagkadaiha nga mga religious denominations. The main point mo ni, 1 billion ka mga Protestants attacking against the Christ-founded church, against the kingdom founded by God. Unya, 1.4 billion ang Catholics. Unsa ba'y mahitabo? With the rise of the born again ug uban pa nga mga religious denominations,
dili ka moabot ang panahon nga hipuson ang mga sakop sa gingarian sa Dios. Ang 1 billion nga mga Protestants tukbon kining 1.4 billion nga mga Catholics. Ngano? Tungod kay wa tay kalibutan, wa tay kabangkaagan, wa ta nagpasagad ta. We did not defend the church. We did not defend the kingdom founded by God Himself. And it is a sin of omission. Santiago, Kapitulo 7, versikulo 14. Nagaingon, siya nga nasayon unsay angay nga buhaton, apan wala mo buhat sa angay nga buhaton, nakasala sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. Sin of not doing what is supposed to be done. That is defend, pagdepensa. Example, doon ay gustong mo patay sa imong lawas. Magpaturatoy ka lang, you have to defend yourself. Depensahan. Doon ay mo limbong nimo. O kanang paglimbong nimo, mo resulta ka na nga ikaw maimperno, musugot ka, nga mailat ka. In other words, our enemy is deception. Limbong nining kalibutan. Deception is our enemy. O busa, doon na may kinahanglan nga kita mo depensa? Yes. And there is a need for us to know what are those deceptions. Unsa kining mga limbong nga mao'y may kuyanap sa tibuok kalibutan, deceptions. O dili ta masayon if we never have to exert efforts to know what are these. Unsa kining mga deceptions. Timbalong ta. We will be victims of deceptions. Imperno ang dating. We are now following in the road of the culture of death. Kultura sa kamatayon, warned by St. Matthew, chapter 7, verse 13. Luag ang dalan, ngadto sa dalan sa kamatayon. And so there is a need to defend. Defend our future. Defend our life, both body and soul. Defend ourselves against deception. Limbong nining kalibutan. And for this reason, in the Philippines, niadto 1935, being the only Christian country in the whole of Asia. Imagine sa Asia, sa population sa kalibutan, 60% naa sa Asia nagpuyo. So niadto 1935, unsay gihimo? The Catholic Faith Defenders was founded at San Nicolas Pares, ubos sa Archdiocese of Cebu. Pinaagi ni Paris Priest Reverend Father Ondoy Rines ug kauban niya mao si Brother Peter Cabaluna nga gitawag siya Walking Bible. Niadtong 1946 ang manag-igsuon nga si Martin and Domingo Berrido. Mao sila'y mga assistants ni Father Gerald Trinikens sa MSC sa Virgen de la Rigra dito sa Lapu-Lapu. So dito pabuhagay ang mga trainings. So gikan sa San Nicolas Pares sa sa Cebu ngadto na sa Lapu-Lapu, no? Kining Virgen de la Ligra o Our Lady of the Rule. Then niining puntuhan karon dito na ang ilahang mga apologetic discussion, questions and answers. Kining Catholic Faith Defenders nag-specialize ni sa why. Ang kaparian nag-specialize what. Unsa ba ang teaching of the church? Unsa ba what? Ang Catholic Faith Defenders nag-specialize why. The why of what? Ngano ba? Ngano bunyagan man? Ngano ba? Unsay reason? The reason behind that is the specialization of the Catholic Faith Defenders. Na unsa ba'y basihan na kausait uriko is materia negote. The cause and origin is the substance of the thing.
ang hinungdan ug ang lintunghanay mao ang dugukan sa usa ka butang. So, kung wala ta masayod sa reason why timbalong ta. Timbalong ta. O mao'y hinungdan nga ang mga Catholics do not know the reason. Ngano ba? Nga doon na may mga santos. Ngano ba nga doon na may mahal nga berhen? Ngano ba nga doon ay imahin sa mahal nga berhen? Imahin, doon ay cross, doon ay imahin sa Santo Niño. Ngano? Why? O tungod kay ang mga Catholics are not specializing the defense. Why ka bang kaagam? They only follow what unsa kini. Pero pangutan-on, luaron ka na sa mga biblical pretensions sa mga Protestants. Basahan ka sa Deuteronomy chapter 5 verse 6, 8, 7, 8, 9. Nagingon diha nga ayaw ka mo kulit o mga larawan, ayaw ninyo yukbo eh. Karon, diretsoon kang ingon nga kamo karon na may larawan sa mahal nga Birhen, na may larawan sa Jose, na may larawan niya ng mga santos, niya nagyukbo mo, nagluhod mo, sa ato pa, misupak mo sa balaang kasulatan. Unya kita sa mga pahoy, apparently correct. This is now the deception. Deception is apparently correct but actually wrong. Dili gani kay kalibutan unsay reason behind timbalong gyud ta. And mind you, 90% of the Catholics na timbalong nining isyo sa mga larawan kay wa sila masayon, they do not know the reason why. They fail to defend timbalong ta. Mao'y hinungdan nga gitukod ang Catholic faith defenders to defend what are the reasons why. Ug busa niadtong 1953 didto nagyud ang formal nga training sa Catholic faith defenders sa Santo Rosario Pares, Cebu City. Pinagi ni Monsignor Esteban Montesillo. Gihimo na ang apologetic trainings, dito na gihimo ang mga debate. Lansing the debates lah, mga Protestants. Debate mo, ngano nga inyong giatake ang Holy Trinity. Ngano inyong giatake ang mga santos. Giatake ninyo ang mga larawan sa mga santos. Arit debate. Ug mao nagkadto ang biblical foundation. Mao nagkadto ang pagkahulma gayon sa hingpit sa Catholic Faith Defenders 1953 gikan sa 1953 reverse, imagine. So nini putuha karon hangtod na nga ang misyon sa Catholic Faith Defenders was popularized worldwide pinagi sa usa ka kanhi protestant pastor, kanhi leader sa mga protestante nga si Socrates Fernandez. Kini si Socrates Fernandez from Talisay City, ngingig ni nga pastor sa mga tinuhuan against the Catholic Church. Hangtod nakarealize siya nga he was wrong. Ug busa, mao na nga misamot og kalig-on kay ang iyang mga argumento against the Catholic Church mao ra sad misungag og diha didto nagtipunog ang mga biblical reasons nga sayop ang tanan nilang mga atake against the Catholic Church. Ug mao hinungdan nga nagsulat si Soc Fernandez og libro nga Katinawan 1, 2, 3, etc. Daghana nga mga libro nga gisulat si Soc Fernandez hangtod nahimo siyang speaker sa nagkadaiya nga mga lugar sa tibuok Pilipinas, Catholic Faith Defenders CFD. Ang ako maguwang man-ani Koritiko, usa sa iyang pioneer nga estudyante dito sa Cebu City. Doon ay mga debate diha sa Freedom Park 1980 to 1981-82. So nini puntuha karon kauban na niya mo ang kanhi usab nga pastor sa protestanteng tinuhuan
nga si Attorney Marcelo Bacalso. So dinhi si Attorney Marcelo Bacalso nagka-partner sila. Si Soc Fernandez o dito na ang nagkadaiya nga mga debate nationwide, worldwide. Soc Fernandez and Attorney Marcelo Bacalso. Unya, niining putuha karon sa 1963, si Attorney Mel Kaumiran, 1963, di nagatuon sa apologetics, ni-join sa mga grupo, ug busa ilahan nga gihimo gitagaan og juridical personality ang Catholic Faith Defenders, ila ka nga girehistro sa Securities and Exchange Commission, mao na nga gitawag kanang CFD, Catholic Faith Defenders Incorporated, July 3, 1963. So mao kana ang kasaysayan niining Catholic Faith Defenders gikan sa 1935 gialigo na sa mga debate etc. 1953 sa Santo Rosario Paris o niya ilan ang girehistro sa Securities and Exchange Commission 1963. Nang karon ang unsa bay thrust sa Catholic Faith Defenders? Ang Catholic Faith Defenders mao ni ako ang Katoliko. So gitabangan kini sa nagkadaiyang ng Christian religions. Pero ang pinagkangingig nga misangka, mi kulata sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mao mga protestante. Grabe, mga protestante. Karon, di gatalikod ta, gibirahan ta, gikulata ta, tanan gikulata ta. Ang Catholic Faith Defenders mo definsa lang, defend. Sumbagon ka, defend. Sumbagon ka, defend. Kulatahon ka na, defend. Kulatahon sa likod, defend. Kulatahon sa babaw, defend. Kulatahon sa ubos, defend. Mao ng Catholic Defenders. Christian. Kining pagdefinsa, niining simbahan nga gitukod sa Dios, is it enough? It is not enough. It's only 50%. Nga ba? Pagdepensa sa simbahan nga gitukod sa Dios, does it mean in defending the church is it equivalent to the abolition or the destruction of the forces of deception? Ang pagdepensa sa Catholic Faith Defenders, does it mean the end of all deceptions? No. No. Because our role is only defend. And defend is only 50%. In the book of St. Paul, sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, we need to be the Christian soldiers in the spiritual revolution. This spiritual revolution, mao kini ang panagsangka against the deceptions. Limbong ang atong kaaway. According to St. Paul in Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, ang atong kaaway dili mga tao. Our enemies are not persons, but our enemies are the deceptions, the spiritual power. Deception, limbong deceptions are our enemies. And therefore, how to conquer these deceptions? It is through the Word of God. Ang pulong sa Diyos. And this Word of God, daghatag og kahayag. Like Mateo 5:14 ngadto sa 16. O kining pulong sa Diyos, dasama kini sa espada nga duhay suwat, mulagbas ka na. Hebrew chapter 4 verse 12. Ug busa mo ni gigamit ni San Pablo, ni San Pedro, pagpakigsangka sa Roman Empire and the greatest kinangilngigan na gobyerno sa tibok kalibutan, mao ang Roman Empire. And the Roman Empire was collapsed, put to an end, because of spiritual revolution led by St. Peter and St. Paul, invoking Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 versus deceptions. Ug busa natuman
ang gipanagda ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44 nga ang Dios magtukod sa iyang gingharian ning kalibutan. He has to establish His kingdom on earth. And the material kingdoms on earth shall be conquered. Mabuntog kining tanan. Busa nabuntog ang Roman Empire. Nabuntog ang Babylonian Empire sa Persian Empire. Persian Empire nabuntog sa Macedonian Empire. Macedonian Empire nabuntog sa Roman Empire. In other words, three preceding empires were absorbed by the Roman Empire, expanding whole of Europe towards Asia, Africa. Kinangilgigan ang Roman Empire, and yet this Roman Empire was conquered by the church founded by Christ, by the Word of God. That is spiritual revolution against deceptions. So ingon ni ini, o busa karon unsa bay mahitabo? Defend rata o offend? Ang gihimo ni San Pablo ug ni San Pedro, it's not only defend, but offend. Ug busa ang offend mao ni ang dasdas. Bisaya dasdas. Dili manalaw, dili taslakan, dili talawan. Ang dasdas nagkahulugan defend against Satanism. Mao ni ang unod sa Catholic faith defenders. You have to defend. And offend. O sa basketball pa. Dili lang ikaw mo defensa nga ikaaway nimo sa basketball. It's not only defend. You will never win in the basketball if only defend. So we need to have an offense. Kaya do all sanctifications. Money ang offend. Defend is 50%. Offend is 50%. So this is spiritual revolution. Ang ato karon nga do all sanctifications, buntugon ang nagkadaiya nga mga limbong ni ining kalibutan. Several deceptions. O busang pangutana karon, daghan ba di ay ang mga deceptions? Hilabihan kadaghan sa mga deceptions, mga limbong. Pito kini kahugpong sa mga limbong. O ang unang limbong, the first group of deceptions is spiritual religious deception. Religious deception. Ang Catholic faith defenders, CFD, di nag-specialize sila sa religious deception, arira sa religious deception. Personal. Ang CFD das is specializing not only the religious deceptions, but it specialized the overall sinful structures. Mao nagingon sa Second Plenary Council of the Philippines. Ang sinful social structures that we have established. Ug unsa ba kining sinful social structures? Mao nang mga deceptions, moral deceptions, political deception, economic deception, social deception, environmental health deception, that's physical deception. Niasab ang civil deception. Nakasunod sa academic to the legal aspect. So mao kini